naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit at ibabaw ng lupa na isang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name. There is Jesus. There is power, there is hope. There is healing, salvation, redemption in Thy name. We believe in Thee, O God. We trust in Thee. There is Jesus. Hallelujah. Leading prayer for beloved Honorable Pastor. Anoint Thy word. There is Jesus. Anoint Thy words. There is Lord. Hallelujah. Put Thy words in my mouth. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Sama-sama naming sinasaway at aming ginagapos lahat ng demonyong hadlang. Gawat na lang ng kaaway. Cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Purihin po natin at luwalhatingin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal, at bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor. Mga minamahal, we are always mga minamahal, cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved Honorable Pastor. Also to our beloved Assistant Pastor, mga minamahal, Lina C. Almeda, and all mga minamahal sa ating pong mga greetings para po sa ating mga beloved children, children-in-law, sa lahat po ng mga apot manugang ng ating kagalang-galang na pastor, at sa lahat po ng ating mga webcast viewers around the globe, buong Luzon, Visayas, buong Mindanao, at maging sa ibayong dagat, mga minamahal, pleasant evening po minamahal sa inyo pong lahat. Luwalhatiin po ang dakil at banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Tayo na po, minamahal ko, ay dadako sa pag-aaral ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na siyang pagkain ng ating mga kaluluwa. Ating pong ihanda ang ating pong mga ballpen, ang ating pong mga papel, ang ating pong mga Biblia, lalo tigit sa lahat, mga minamahal, ang banal, ang ating pong mga sarili sa pakikinig ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. And let's talk about the topic, what shall we do when we are in the midst of sorrows? Amen? What shall we do when we are in the midst of sorrow? Ano po ang ating gagawin, mga minamahal, kapag tayo po ay nasa gitna ng mga minamahal kapighatian o matawag nating kalumbayan? Amen? At alam po natin, mga minamahal, as a Christian, tayo po ay na-nurture na po, mga minamahal ko, ng salita ng ating mahal na Panginoon sa pangunang pangangaral, pagtuturo ng ating kagalang-galang na pastor. Beloved Momadir, mga minamahal, tayo po ay tumatag at lumago sa magitan ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. And because our God is the God of comfort, tayo po, mga minamahal ko, ay nagsusumikap, mga minamahal, sa tulong ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, na ma-overcome po natin ang lahat ng mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. Sapagkat sabi ng banal na Biblia, mga minamahal, ang Diyos ay magbibigay sa atin ng kalakasan. Ang ating pong topiko, mga minamahal, what shall we do when we are in the midst of comfort? Tayo po ba ay tatakbo? Amen? In the midst of sorrows, tayo ba ay tatalikod? Tayo ba ay magtatago, mga minamahal? Amen? Kapag tayo po ay nasa gitna ng mga kapighatian, kalumbayan, ng mga kasakitan, mga minamahal, ng kahirapan, ng mga pagsubok, at gitna ng mga pag-uusig, ano po ang dapat nating gawin? Dapat po ba tayong mabalisa? Dapat po ba tayong matakot? Dapat po ba tayong mabagabag, mga minamahal? Dapat po ba tayong mangamba? Hindi po yan ang turo, mga minamahal, na itinuro sa atin ng ating mga magulang sa Panginoon. Sabi ng ating pinag-aaralan, God always invites us to draw near to Him that we might experience His peace and His comfort, mga minamahal. That is the reason na tayo po'y tinuruan, mga minamahal, na magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mga minamahal, blessed is he who trust in God. Amen? Mapalad po, mga minamahal, yung tao na nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, sapagkat siya po'y maging halintulad sa isang puno ng kanyang ugat ay nasa gilid ng tubig, dumating man ang matinding tagtuyot, mga minamahal, ang kanyang dahon na hindi malalanta, at siya po ay mananatiling mapagpamunga. Yun po, mga minamahal, ang ugali ng mga tao
na nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Yung mga taong walang pananampalataya sa Diyos, yung mga taong mga mangmang sa salita ng Panginoon, yung mga taong walang alam sa salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, if sorrows comes in the midst of them, mga minamahal, ang iba sa kanila ay natatakot, nangangamba, nababalisa, naduduwag, nababagabag. Pero ang mga taong alam ang salita ng ating mahal na Panginoon, wala po tayong ibang ginagawa kundi lumapit sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Once, mga minamahal, we are drawn near in God's presence, mga minamahal, we might experience peace, we might experience comfort. Mararamdaman po natin yung kapayapaan sapagkat nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon ang kapayapaan. Yung mga taong makasanlibutan, sila ay nababalisa, natatakot sila, naduduwag sila kapag may mga kahirapan, may mga problema, may mga suliranin, may mga kapighatiang dumarating sa kanilang mga minamahal mga buhay. Ngunit tayo pong mga anak ng Diyos, wala po tayong ibang ginagawa, kundi sumangguni sa Panginoon, lumapit sa Diyos, manalangin sa ating mahal na Panginoon. What is the purpose? To experience peace and comfort na nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Ang unang-una nating gagawin kapag tayo po mga minamahal ay nasa kalagitnaan ng kapighatian. We are in the midst of sorrows. We are in the midst of difficulties. We are in the midst of trials. We are in the midst of hardship. Mga minamahal, ang unang-una nating gagawin, mga minamahal, bring your pain, bring your sorrows to God and don't run from Him. Mga minamahal, iibigay natin. Mga minamahal, sabi pa nga ng banal na Biblia, cast all thy burden upon Him. Ibigay po natin ang lahat ng ating kapighatian, lahat po ng ating kahirapan na pinapasan. Mga minamahal, hindi po natin ito pwedeng mga minamahal solohin. Hindi po natin ito pwedeng sarilinin. Kaya nga, we are blessed among the blessed na tayo po'y nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Tayo po ay idinako ng mahal na Panginoon sa buong katotohanan na kung saan kumikilos ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Ang Diyos dito ay buhay. Ang Diyos dito ay totoo. Ang Diyos dito ay makapangyarihan. Sa Diyos, mga minamahal, na tumutugon sa ating mga panalangin na sa panahon ng ating kagipitan at kapighatian, sabi ng Biblia, hindi maikli ang kamay ng ating mahal na Panginoon upang tayo po ay tulungan, upang tayo po ay mga minamahal gabayan, upang tayo po ay iligtas sa gitna ng mga kapighatian. Salamat sa mahal na Panginoon na hindi tayo hinayaan ng Diyos na maligaw at malason sa maling mga turo, sa maling mga pananampalataya na kung saan wala doon ang pagkilos ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Pero sa ministeryong ito, kitang-kita ng ating dalawang mga mata, dinig na dinig ng ating mga tenga. In our own experience, we experience, mga minamahal, God's comfort. Amen? We experience, mga minamahal, peace from the Lord. Naramdaman po natin yan. Kaya tunay na tayo po ay nagpupuri at hindi po tayo, mga minamahal, napapagod magbigay pasasalamat sa ating mahal na Panginoon sapagkat sa buhay natin, mga minamahal, nariyan ang pagkilos ng Panginoon. So bring your sorrows, bring your pain, bring your difficulties, bring your hardship in the Lord. At ang sabi rito, don't run from Him. Huwag kang lalayo sa ating mahal na Panginoon. Whatever may happen, mga minamahal, amen, huwag kang tatalikod. Whatever may happen, huwag kang tatakbo, mga minamahal. Whatever may happen, huwag kang bibitaw sa iyong pananampalataya. Mga minamahal, magiging talunan tayo kapag bumitaw tayo sa ating pananampalataya, mga minamahal. The more na tayo po ay lumapit sa presensya ng Panginoon, habang ikaw ay nasa gitna ng problema, kahirapan at suliranin, the more na ikaw ay lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat nasa Diyos, minamahal, ang ating pag-asa. From the book of Psalms chapter 34, verse 18, ano pang sinabi ng Biblia? Ang Panginoon ay malapit sa kanila na mayroong bagbag na puso. Amen? Yung mga broken-hearted, yung mga taong ginigipit ng pagsubok, yung mga taong ginigipit ng problema, yung mga taong ginigipit ng iba't ibang uri ng mga suliranin. They are broken-hearted. Yung mga taong ginigipit, mga minamahal ko, ng matinding mga pagkukutsa, mga minamahal, mga persecution galing sa kanila pong mga loved ones. They are broken-hearted. Pero ang sabi ng Biblia, mga minamahal, the Lord is nigh unto them that are, mga minamahal, broken-hearted. Ang Panginoon ay malapit sa kanila,
mga minamahal na mga taong mayroong bagbag na puso. Ano pong sabi? At iniligtas ang may mga pagsisising mga diwa. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa English version, ano pong sinabi ng banal na Biblia? The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Yung mga minamahal puso na mga minamahal handang magsisi. Diwa, espiritu na handang magsisi sa lahat ng kanilang mga pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya't wag na wag po nating kakalimutan every now and then na tayo po ay lumalapit sa pagsisisi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Don't forget asking forgiveness to the Lord. Palagi tayong humingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, sapagkat meron po tayong tinatawag na mga unguarded moment, mga pagkakataon na hindi natin nababantayan na tayo po ay nagkakasala na pala. Kaya napaka-importante mga minamahal na tayo po ay magkaroon ng diwang handang magsisi sa lahat ng ating mga kasalanan. So sabi ng Biblia, malapit ang Panginoon doon sa mga broken-hearted. Ibig sabihin, ang Panginoon ay handang makinig sa ating mga panalangin. Ang Diyos ay handang makinig sa ating mga paghikbi. Ang Diyos ay handang makinig sa ating mga pagluha, sa ating mga daing. Handang makinig ang Panginoon sa lahat ng ating mga pananambitan, because the Lord is nigh unto him that are broken-hearted. Mga minamahal, silang mga tao na bagbag ang kanilang mga puso. Handa silang pakinggan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang unang-unang paraan para tayo po mga minamahal ay magkaroon ng kalakasan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Once mga minamahal, we are in the midst of sorrows, bring your mga minamahal pain to God. Amen? Bring your hardship to God. Bring your difficulties to God. I-open mo sa mahal na Panginoon ang lahat ng iyong mga minamahal kapighatian na dinaranas. I-open mo sa mahal na Panginoon lahat, mga minamahal ko, ng iyong mga sulirin. Kailangan, mga minamahal, makipag-usap tayo sa mahal na Panginoon. Heart-to-heart talk. Kumbaga, puso sa puso, makipag-usap tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, yung outcome po niyan, once we are always mga minamahal, draw near to Him, we experience peace and we experience God's comfort, mga minamahal. Amen? Tayo po ay inaaliw ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Kagaya po sa ating panahon ngayon, tayo po ay nasa matinding kapighatian, malaking dagok sa iglesia, malaking trial sa church, under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry, yung pangyayari na kinuha na ng mahal na Panginoon ang ating kagalang-galang na pastor. Maraming nagtatanong, papaano na tayo? Amen? Maraming nagtatanong, mga minamahal, ano ang mangyayari sa ating panahon ngayon na wala na ang huling propeta ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal. Maraming natatakot, maraming nababalisa, mga minamahal. Ilang mga kapatiran na nababahala, mga minamahal. No, huwag po tayong matakot, huwag po tayong mabahala. Sapagkat nawala man ang ating kagalang-galang na pastor, hindi naman tayo iniwan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Kinuha man ng mahal na Panginoon ang ating kagalang-galang na pastor, pero ang kapangyarihan ng Diyos ay mananatili sa kanyang banal na gawain. Ang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos, ang pagkilos ng presensya ng Diyos, ang pagkilos ng kamay ng Panginoon ay hindi po magmamaliw sa kanyang banal na gawain. Kung papaanong kumikilos ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon nung ang ating mahal na pastor ay buhay, batid po nating lahat, mga minamahal, ng pagkilos ng Panginoon ay mananatili at hindi po ito magmamaliw, sapagkat mga minamahal, ang ating pundasyon sa pananampalataya, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y nagpupuri, nagpapasalamat tayo, mga minamahal, ng buong puso. Nagpapasalamat tayo ng buong isip, buong kaluluwa, nating pinupuri at pinapasalamatan ng ating mahal na Panginoon na tayo po'y binigyan ng isang totoong pastor. Amen. Binigyan tayo ng isang totoong propeta ng Diyos, totoong tao ng Diyos, na totoong umiibig at nagmamalasakit sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Sapagkat kung wala ang unang panalangin, mga sakripisyo at pagpapagal, mahabang oras at panalangin, mahabang araw ng mga pag-aayuno ng ating mahal na pastor, mga minamahal, maaaring hindi natin makilala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? In the first place,
Mga minamahal, thankful tayo sa mahal na Panginoon sapagkat siya ang naghubog sa mahal na pastor. Ang ating mahal na pastor, hindi magiging dedicated ng ganon ka-dedicated kung hindi siya hinubog ng mahal na Panginoon na maging dedicated. Hindi siya magiging anointed ng ganong klaseng anointing na bigay ng mahal na Panginoon kung hindi siya hinubog ng Panginoon para maging anointed pastor, maging anointed mga minamahal evangelist, maging anointed prophet. Siya po'y hinubog ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, in long term, hindi po isang buwan. Before naging ganap na pastor, naging ganap na ebanghelista, naging ganap na propeta ang ating mahal na pastor, siya'y hinubog in long term, mahabang panahon, bago naging ganap, naging karapat-dapat ang ating mahal na pastor, mga minamahal na maging propeta ng ating mahal na Panginoon, maging ebanghelista, maging tunay na pastor na lilangisan ng ating mahal na Panginoon. Unang-una nating pinapasalamatan ang ating mahal na Panginoon sa kanyang paghubog sa ating mahal na pastor upang maging karapat-dapat mga minamahal na maging huling propeta sa ating kapanahunan. Ganon din naman, nagpapasalamat tayo sa ating mahal na pastor dahil sa kanyang dedication, dahil sa kanyang katapatan. Sobra siyang mga minamahal, nakaka-inspire sa mga buhay naming mga ngaral. Mga minamahal, hindi kayang pantayan yung dedication ng ating mahal na pastor. Kaya nga, sabi rito, mga minamahal, amen, tinuturuan tayo. Yung mga turo, yung mga aral, mga minamahal na itinuro sa atin ng ating mga magulang sa Panginoon ay sapat na po yun upang maunawaan po natin, mga minamahal, na tayo magtiwala unang-una sa ating mahal na Panginoon. Pangalawa, magpasalamat tayo na binigyan tayo ng mga magulang sa Panginoon. Magpasalamat tayo na nariyan ang mga beloved children, mga anak ng ating mahal na pastor. Ipag-pray po natin sila. Ipanalangin po natin sila na i-comfort sila ng Diyos. Aliwin sila ng ating mahal na Panginoon. Then imagine, tayo nga, mga minamahal na hindi kadugo ng mahal na pastor. Amen? Napakabigat sa ating mga puso ang nangyari sa ating mahal na pastor. Gaano pa kaya sa mga beloved children? Pero I'm so blessed. Sobra akong nabibless sa katapangan na ipinapakita ng ating mga beloved children, mga anak ng ating mga mahal na pastor. Sila'y tumatayo, mga minamahal, para sa kapakanan ng lahat. Bagamat alam ko po, mga minamahal, deep inside in their heart, bottom of their heart, masyado pong masakit, mga minamahal, yung kanilang nararanasan sa mga oras na ito. Kaya kailangan nila ng prayers natin, kailangan nila ng mga panalangin natin, mga minamahal, para manatili ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? God always invites us to draw near to Him. What is the purpose? That we might experience peace and God's comfort. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Pangalawa, mga minamahal, we are in the midst of sorrows. What shall we do when we are in the midst of sorrows? Pangalawa, mga minamahal, don't be filled with worries. Don't be filled with worries. Once you are in the midst of sorrows, nasa matindi kang kapighatian, nasa matindi kang kalumbayan, nasa gitna ka ng mahirap na mga pagsubok at mga suliranin, ikaw ay kumakaharap ng mabigat na dagok sa buhay, mga minamahal, don't be filled with worries. Huwag kang maghayaan na mapuno ang iyong puso, mapuno ang iyong isip, mga minamahal ko, ng pangamba, ng pagkabahala, mga minamahal. Hindi po makakatulong yan. Ang sabi po rito, mga minamahal, overflow with worship into your heart. Mga minamahal, ang ating pong gagawin, in spite na tayo po ay mangamba, in spite na tayo po ay mabalisa, in spite na tayo po ay matakot, mag-worries tayo, mga minamahal, sapagkat sabi ng Biblia, be anxious for nothing. Huwag tayong mabahala sa anumang mga bagay. All we need to do is overflow with worship. Overflow your heart with thanksgiving. Overflow your heart with worship. Kapag nasa gitna pala tayo ng kalumbayan, mga minamahal, iiyak natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin natin ang mahal na Panginoon ng may mga pagluha. Purihin natin ang mahal na Panginoon ng may mga pag-iyak. Awitan natin ang Diyos. Iiyak natin sa Panginoon. Mga minamahal, lahat ng ating sorrows, lahat ng ating worries, lahat ng ating pong mga kahirapan, dagok sa buhay na ating kinakaharap, all we need to do is worship the Lord. Overflow with worship. Let your heart overflow with worship. Let your heart
overflow with thanksgiving, mga minamahal. Pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi na po tayo dapat, kung iisipin lang, mga minamahal, bilang tao, normal po na malungkot tayo. Yes. Bilang tao, normal na tayo po ay mapighati. Yes, mga minamahal, dahil tayo po ay tao lang. Pero isipin po nating mabuti, mga minamahal, ang ating mahal na pastor ay naandoon na po sa langit. Siya po'y inaaliw na ng mga anghel. Sila po'y nagkita na ng ating beloved Mama Dear doon sa langit, sa mga naunang mga kapatiran, naunang mga manggagawa, naunang mga preacher na kinuha na ng mahal na Panginoon. Sila'y sasalubong sa propeta ng Diyos. Pag ang panghal pastor ay umakyat na ng langit, kunin siya ng mahal na Panginoon, pumasok sa karya ng langit, sasalubungin siya ng ating beloved Mama Dear. Ilan, mga minamahal sa mga naunang manggagawa at mga kapatiran, sila po, mga minamahal, ay mga minamahal sasaya doon sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. So mga minamahal, kapag yun ang nasa isip natin, yun ang mindset natin, yun ang napipicture out natin, mga minamahal, malulugi tayo kung sila'y nagsasaya sa langit at pagkatapos tayo naman dito sa lupa ay mga minamahal, nagdadamdam, tayo po'y nagdadalamhati. Totoo po yan, bilang tao, mga minamahal, tayo po ay may karapatang magdalamhati at magdamdam. Pero hanggang doon lamang po yun, mga minamahal. Pagkatapos ng ating pagdadalamhati at pagdadamdam, tuloy-tuloy pa rin ang ating paglilingkod. Yung mga itinuro sa atin, yung mga ipinangaral sa atin, yung legacy ng ating beloved pastor, ito'y ating itutuloy. Yung kanila pong vision, yung kanila pong mission, mga minamahal dito sa lupa, yun ay ating itutuloy. Kagaya ng mga apostoles, nung sila'y iniwan ng ating mahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, hindi po doon natapos, sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, yung itinuro, aral na iniwan sa kanila ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, doon po sila nanindigan, mga minamahal. Itunuloy nila ang pangangaral ng Ebanghelyo at salita ng mahal na Panginoon. Just imagine, kung ang mga apostoles ay tumigil sa pangangaral dahil namatay ang ating pinakamamahal na Panginoon, paano ang kaligtasan natin ngayon? Yung mga disipulo na sumunod sa mga apostoles, nung namatay ang mga apostoles, kung tumigil ang mga disipulo sa pangangaral ng Ebanghelyo at salita ng mahal na Panginoon, paano ang ating kaligtasan ngayon? Amen? Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya ngayon, mga minamahal, ang mahal na pastor naging matapang sa pagtuturo. Amen. From year 1975 up to the present, ang turo at aral ng mahal na pastor, mga minamahal, aral at turo na galing sa mahal na Panginoong Jesucristo ay naitanim, naitimo, nairirip na sa ating mga puso. Naiukit na sa mga puso natin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na itinuro sa atin ng ating kagalang-galang na pastor. Tinuruan tayong huwag matakot, tinuruan tayong huwag mangamba, tinuruan tayong huwag mabalisa, tinuruan tayong maging matapang, mga minamahal, huwag maging duwag, sapagkat ang duwag ay itatapon sa init ng apoy ng impyerno, mga minamahal. Kaya tayo pong mga minamahal na iwan, mga ngaralan na iwan, mga beloved children, mga miyembro ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, itutuloy natin ang pangangaral ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ang ating mission, mga minamahal, ay punuin ang langit, mag-akay ng maraming kaluluwa sa banal na paanan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. So sabi ng ating pinag-aaralan, don't be filled with worries. Huwag mong papayagan ang puso mo ay punuin ng pagkabalisa, ng pangamba, ng takot, mga minamahal. Tayo po ay magagapi ng kaaway ng Diyos because worries, mga minamahal, yan po ay isa sa mga armas ni Satanas upang ilugmok, mga minamahal, ang isang mananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Ang pangamba, ang pagkabalisa, ang takot sa mga pangyayari sa hinaharap, yan po ay kasangkapan ng kaaway upang tayo po'y ilugmok sa pananampalataya. Ngunit ang sandata ng mga banal, ang sandata ng mga lingkod ng Diyos, ang mga sandata ng mga mananampalataya sa Panginoon ay magtiwala sa katapatan ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. So ang sabi rito, mga minamahal, amen, don't be filled with worries, overflow with worship into your heart, mga minamahal. Amen? Ang ating pong mga minamahal,
kumbaga counter attack natin sa worries, counter attack natin doon sa mga kapighatian at suliranin na gawa ng kaaway is worshiping the Lord. Sabi ng Biblia ng ating pinag-aaralan, overflow worship into your heart. Because worship change our perspective. Yung pagpupuri, habang ikaw ay nagpupuri, yung mga pananaw mo sa buhay ay binabago ng iyong pagsamba, binabago ng iyong pagpupuri from carnal perspective to spiritual perspective. Amen? It will change. Sabi ng Biblia, worship, mga minamahal, will change our perspective. Binabago yung ating mga pananaw, binabago yung ating pong mga minamahal prinsipyo, yung ating paniniwala ay binabago ng ating pagsamba from carnal perspective to spiritual perspective. Kaya magugulat ka, mga minamahal, lumalawak ang iyong pangunawa, lumalawak ang iyong kaalaman, lumalalim ang iyong pangunawa sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Because once we worship the Lord, worshiping, mga minamahal, will change our perspective. Pangalawa, worship, mga minamahal, places the result in God's mga minamahal hand. Yung sa ating pagsamba, mga minamahal, palagi nating, mga minamahal, itinitiwala sa kamay ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ang mabuting resulta sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ito pong nangyari, mga minamahal, na kinuha ng mahal na Panginoon ang ating gagalang-galang na pastor. Mga minamahal, sa likod nito ay may mabuting layunin ang ating mahal na Panginoon. Because our loving God, amen, He is a reasonable God. He is a reasonable God. Hindi siya gagawa, minamahal, makinig po kayo. Hindi gagawa ang mahal na Panginoon ng isang bagay na wala siyang matibay, mga minamahal at mabigat na dahilan. Because our God is a reasonable God. Kinuha ng mahal na Panginoon ang ating mahal na pastor. May mabuting layunin ang mahal na Panginoon. Bakit niya kinuha ang ating mahal na pastor? Although na, all of us, mga minamahal, always praying, amen, kaming mga manggagawa, every time meron po kaming supplication, hindi po namin kinakalimutang banggitin na, Lord, dagdagan mo pa ng buhay ang aming mahal na pastor. Extend mo ang kanyang buhay. Amen? Tinugon tayo ng ating mahal na Panginoon. In-extend ang buhay for almost 24 years, from year 2000 up to year 2024. Yung mga prayer natin, tinugon yan ng mahal na Panginoon. Imagine, 24 years pa. Start from year 2000 na bumaba sila from Talipa, Hulo-Sulo. In-extend ng mahal na Panginoon ang buhay ng mahal na pastor. It means yung mga prayer nating mga full-time workers, yung mga prayer nating mga preacher, yung mga prayer ng mga kapatiran na extend ang buhay ng mahal na Panginoon, mga minamahal, amen, ng ating mahal na pastor, buhay ng ating mahal na pastor. Yan po'y tinugon ng mahal na Panginoon. Napakahaba na po ng 24 years na nakapiling natin ang ating mahal na pastor. Alam po ninyo, sa ibang mga makasanlibutan, kapag nakakaranas ng ganong mga minamahal karamdaman sa ating mahal na pastor, 2 taon, mga minamahal, minsan ngay 1 taon lang. Yung pinakamahaba, sabi ng mga doktor, mga minamahal, once ma-experience natin yung ganong karamdaman, sitwasyon sa ating mahal na pastor, 3 taon, mga minamahal, ay mainam na, ngunit kapuri-puri ang gawa ng mahal na Panginoon. Amen? Within 24 years, in-extend ng mahal na Panginoon ang buhay ng ating mahal na pastor. Dapat po yun nating pasalamatan dahil pinagbigyan tayo ng Diyos sa mga prayers natin tinugon. Mga minamahal, within 24 years, inalagaan tayo ng ating, although na gano'n ang kalagayan ng ating mahal na pastor. Hinayaan niyang maging matured, maging mga minamahal, matibay sa pananampalataya ang mga beloved children para kung sakaling dumating ang time na kunin ang mahal na pastor, sila po ay nasa sapat na mga minamahal kapasidad para pangalagaan ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. That's why we need to pray for them na bigyan sila ng wisdom. Ipag-pray natin na bigyan sila ng kalakasan, mga beloved children. Wag po natin kakalimutan yan, mga minamahal. Ipag-pray po palagi natin na i-extend ang kanilang buhay, bigyan sila ng malusog na pangangatawan, mga minamahal. What is the purpose, mga minamahal? Para po sila makapanatiling pangalagaan ang gawain ng mahal na Panginoon. We pray for their anointing. Ipag-pray po natin na i-anoint sila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mapanatiling pangalagaan ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi po rito, mga minamahal, worship places the result in God's hand. Tayo po'y palagi nagtitiwala. Sapagkat alam natin mabuti ang layunin ng mahal na Panginoon. Mabuti ang dahilan ng Diyos, mga minamahal. Amen? Gusto nating
mahaba pa ang buhay ng mahal na pastor. Pero hindi natin pwedeng kalooban natin ang masunod. Amen? Sabi pa nga ng Bible, mga minamahal, amen, His ways are not our ways. His thoughts are not our thoughts. His thoughts are greater than our thoughts. His ways are greater than our ways. Kung paanong mas mataas ang langit kaysa sa lupa, ganun ang kapamaraanan at kaisipan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hayaan nating mga minamahal maganap kung ano ang kalooban ng Panginoon. They will be done. They will be done. Mga minamahal, kung ito pong mga minamahal pangyayari na kinuha ng mahal na Panginoon ang ating mahal na pastor, let thy will be done. Hayaan nating kalooban ng Panginoon ay maganap. Manatili lamang tayong mainit. Mga minamahal, amen, masigasig sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, because we believe, mga minamahal, our God is a reasonable God. May mabuting purpose ang Panginoon. May mabuting layunin palagi ang ating mahal na Panginoon. Maniwala po kayo, yan po ang sinabi ng banal na Biblia, kapag may mga pangyayari sa buhay ng isang mananampalataya, although itong pangyayari ay malaking dagok sa buong iglesia, pero kung manatili tayong magtiwala sa katapatan ng mahal na Panginoon, ang Diyos, mga minamahal, ay mabuti sa lahat ng panahon. Purihin ang mahal na Panginoon. Ang pangatlo, mga minamahal, fill your life with God's Word. Totoo po yan. Once, mga minamahal, we are in the midst of sorrows. We experience sorrows in our lives. Mga minamahal, fill your life with God's Word. Punuin mo ang puso. Mga minamahal, ang puso mo ng salita ng Panginoon. Yung mga preaching ng mahal na pastor, pakinggan po natin palagi yan. Kapag namimiss natin ang mahal na pastor, gusto natin siyang maramdaman, gusto natin marinig yung kanyang boses, i-play po natin, mga minamahal, tayo po'y nalulungkot, tayo po'y mga minamahal, dumaranas ng kapighatian, pakinggan natin yung salita, yung mga preaching ng ating mahal na pastor, mga minamahal, doon po tayo makaramdam ng peace, ng comfort, mga minamahal. Fill your life with God's Word, mga minamahal, and God's people. Yun po yung pinakamainap na buhay. Napapalibutan tayo ng mga taong, mga minamahal, ang sinasabi sa atin ay puro comforting words, puro, mga minamahal, encouraging word. Ang sabi rito, minamahal, amen, Proverbs chapter 11, verse 14. O, dito po muna tayo sa mga minamahal, Psalms chapter 55, verse 22. Psalms chapter 55, verse 22. Ilagay mo ang iyong pasan sa Panginoon at kanyang aalalayan ka. Amen? Cast all your burden upon Him. Anumang burden, anumang pasan, dagok sa buhay na iyong pasan, cast all thy burden upon Him, mga minamahal, and He shall sustain thee. Kanya kang aalalayan. Hindi niya titiising makilos kailanman ang mga matutuwid. Sa English version. Basahin natin ang Biblia. Cast thy burden upon the Lord. Amen. And He shall sustain thee. He shall sustain thee. Aalalayan ka ng mahal na Panginoon. Hindi niya hayaan, He shall not never suffer righteous to be moved. Hindi niya hayaang makilos ang kanyang mga anak, mga minamahal. Sabi nga ng Biblia, hindi niya hayaang mabali maging ang kanilang mga buto, mga minamahal. Many are the affliction of the righteous, but the Lord delivereth them all. Maraming kahirapan, maraming suliranin. Mga minamahalang mga anak ng Diyos, ngunit sila'y ililigtas palagi ng mahal na Panginoon. Ay ang sabi rito, cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee, mga minamahal. He shall never let, mga minamahal, the righteous to be moved. Hindi niya hayaang maghirap, hindi niya hayaang makilos ang mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So yung pag-worship natin, ang sabi nito, worship speak about where our hope and confidence resides. Yung ating pagsamba, mga minamahal, ay nagsasabi kung nasaan ang ating pag-asa at ang ating pagtitiwala, mga minamahal, nananahan. Amen? Kung ang pagtitiwala mo ay nananahan sa kamay ng Diyos, kung ang iyong pagtitiwala at pananampalataya
ay nananahan sa presensya ng ating mahal na Panginoon, amen, then worship the Lord. Amen? Because worshiping the Lord speaks about where our hope and our confidence reside. Yung ating mga pagsamba, yung ating mga pagpupuri, ito po ang nagsasalita, nagwiwika ng ating pagtitiwala. Ang ating pag-asa ay palaging nasa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Like Paul and Silas, mga minamahal, si Paul and Silas, sila po ay nabilanggo. Acts chapter 16, verse 25. And verse 26, mga minamahal, nung si Pablo at si Silas ay nabilanggo, amen, it means, mga minamahal, spiritual, kapag ikaw ay nabilanggo, it means you are in the midst of trials. You are in the midst of persecution. You are in the midst of hardship. You are in the midst of sorrows. Kapag mga minamahal, katulad, halimbawa nila Apostol Pablo, sila ay nasa loob ng kulungan. Amen. Nasa critical silang kondisyon. Nasa critical silang sitwasyon. In verse 25, ano pong sinabi ng banal na Biblia, natapwat ng maghahating gabi na, nang si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Diyos. Amen. Nung sila po ay nakatali ang kanilang kamay, imagine sila nasa loob ng bilangguhan, sila nasa critical na kondisyon, nakatali ang kanilang kamay, nakatanikala ang kanilang mga paa. Anong ginawa ni Apostol Pablo? Mga minamahal, natakot ba sila? Nabalisa ba sila? Naduwag ba sila sa pagsubok na kanilang kinakaharap? Naduwag ba sila sa kapighatian na kanilang kinakaharap? Naduwag ba sila, mga minamahal ko, even sa trials na kanilang kinakaharap? Hindi po, mga minamahal. Sila yung umawit sa mahal na Panginoon. Sila nagpuri sa Diyos. Umawit sila ng mga salmo. Umawit sila ng mga himno sapagkat alam nila, mga minamahal, once mga minamahal, they sing a song, they worship the Lord, sila'y umawit ng mga himno at ng mga salmo, sila'y aaliwin ng mahal na Panginoon. Maramdaman nila ang kapayapaan, maramdaman nila ang comfort na galing sa ating mahal na Panginoon. Si Pablo at si Silas ay umawit sa mahal na Panginoon. Ano ang ginawa ng Diyos? Mga minamahal, amen? The Lord, mga minamahal, shake the foundation, mga minamahal, of the prison. Sila'y sabi ng Biblia, at sila'y pinakinggan ng mga bilanggo. Basahin natin in verse 25. At kaginsa-ginsay, nagkaroon ng isang malakas na lindol. Amen? Ano pa, mga minamahal, nagsiuga ang mga patibayan, yung mga foundation ng mga minamahal, kulungan ng bahay ng bilangguan, at pagdakay nangabuksan ang lahat ng mga pinto at nangagkalas ang lahat ng gapos, mga minamahal, bawat isa sa kanilang mga paa at sa kanilang mga kamay. Niyanig ng mahal na Panginoon. So grabing kapangyarihan ng pagsamba, grabing kapangyarihan ng pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Itong time na ito, mga minamahal, na dapat ay hindi tayong magpatumpik-tumpik sa paglilingkod. Doblehin natin ang ating pagsusumikap, doblehin natin ang ating mga panalangin, doblehin natin ang ating mga pagpupuri, lalo tayong magpakainit, lalo nating pagsumikapan na maging malapit sa presensya ng Diyos. Walang humpay ng mga pagpupuri, umawit ng umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon, because once we worship the Lord, amen, in our worship touch the heart of God, we experience peace, we experience, mga minamahal, comfort ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang itinuro sa atin ng ating parents in the Lord. Kapag may problema, umawit sa Diyos. Kapag natatakot, umawit sa Diyos. Kapag nababalisa tayo, umawit sa mahal na Panginoon. Kapag tayo po'y nalulungkot, umawit sa Diyos. Kapag pasaan natin ang mabibigat na mga problema, sambahin ang Diyos. Purihin ang mahal na Panginoon. Kapag tayo po'y nasa bingit ng panganib, awitan ng mahal na Panginoon. Kapag tayo po'y kumakaharap sa mabibigat na mga dagok sa buhay, wala tayong ibang gagawin kundi purihin at awitan ng mahal na Panginoon. Kung paanong si Pablo at si Silas umawit sa mahal na Panginoon, ang mga tanikala na nakatali sa kanilang mga kamay, sabi ng Biblia, ay kinalas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun na ganun sa ating pagpupuri. Kakalagin ng Diyos ang bigat ng mga problema at pagsubok. Mapapayapa ang ating mga puso. Maramdaman natin yung comfort because our God is the God of comfort. Aaliwin tayo ng Panginoon para makaaliw naman tayo sa iba. Amen. Paano kang makakaaliw kung hindi ka inaaliw ng Panginoon? Amen. God comforted you. He was comforted us
para makapag-comfort, makapag-aliw din tayo sa mga kapatid nating nanghihina. Kagaya sa aming mga preacher, kapag hindi kami aliwin ng Panginoon, paano kami makakaaliw sa mga kapatiran? Kaya thank God, mga minamahal, for comforting us. Salamat sa mahal ng Panginoon. Kaya siya po'y palaging nag-aaliw sa amin upang makaaliw din po kami sa iba. Last, mga minamahal, fill your heart with God's Word and God's people. Masarap kapag napapalibutan ka ng mga tao ng Diyos. Ang sabi rito, when you fill your life, fill your life with God's Word and let your life surrounded, mga minamahal, by God's people who speak hope and encouragement into your life, you experience a healthier life. Totoo po yan, mga minamahal. Kaya, salamat. Pinagpala ka, minamahal, kung ikaw ay napapalibutan ng mga taong malapit sa Diyos. Amen. At yung mga kapatiran, mga manggagawa na naging malapit sa ating malapastor, beloved Mama Dear, naging malapit sa beloved children, you are blessed among the blessed. Kayong malapit sa mga preacher, malapit kayo sa mga manggagawa, napapalibutan kayo ng mga tao ng kanilang mga sinasabi ay mga minamahal na din yung po yung mga comforting words, mga minamahal, lumalabas sa kanilang mga labi, yung pag-asa, yung mga encouraging word. You are blessed among the blessed sapagkat napapalibutan ka ng mga tao, mga minamahal, ng kanilang counsel, mga minamahal ay nakapagbibigay safety, kaligtasan sa iyo. Last verse po, mga minamahal, Proverbs 11 verse 14. Kung saan walang pantas na pamamahala, ang bayan ay babagsak. Amen? Ngunit sa karamihan ng mga tagapayo ay may kagalingan. In English version po, mga minamahal. Where no counsel is the people fall. Kung wala pong mabubuting payo, babagsak ang tao. Amen? Ang tao ay mapapahamak. Ang tao ay mapapariwara kapag walang mabuting payo. Yeah, we are so much thankful, mga minamahal, sa mga payo at turo ng ating mga magulang sa Panginoon. Kami pong mga manggagawa, we are blessed among the blessed sapagkat na-nurture kami ng turo at aral ng ating mga pastor. At sobra kaming umibig sa Diyos. Dahil nakita namin ang pag-ibig ng ating mga pastor sa ating mahal na Panginoon. Nakita namin yung kanilang katapatan sa Diyos. May mabibigat na problema at sunod sa iglesia. Yung kanilang pananampalataya ay hindi po, mga minamahal, nawawala. Amen. In the midst of trials sa church, ang beloved pastor ay natiling unmovable. Yung kanyang love sa Diyos ay napaka-steadfast, mga minamahal. Hindi po siya umatras. Pagsubok, minsan walang pambayad sa pang-upa ng bahay. Walang pambili ng pagkain. Pero ang mga pastor nagtiwala pa rin sa ating mahal na Panginoon. Thank God for their counsel, mga minamahal. Salamat sa counsel ng propeta ng Diyos. Beloved Mama Dear, lumago tayo, tumatag tayo. Kaya I believe na, mga minamahal, kaya natin ang pagsubok na ito, mapagtatagumpayan natin ito sa tulong ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga ang puso natin ay punong-puno ng pagtitiwala sa Diyos. Ang puso natin ay punong-puno ng pananampalataya sa Panginoon. Although na we are in the end time, kailangan sana natin ng isang pastor na katulad ng ating mahal na pastor. Pero wala po tayong magagawa dahil yun ang kalooban ng mahal na Panginoon. Nanalangin po tayo, pinagbigyan tayo ng Diyos, pero hanggang doon na lamang po ang buhay ng ating mahal na pastor. Kaya sabi rito ng ating pinag-aaralan, minamahal, we are so much thankful for their counsel. Sapagkat ang sabi ng Biblia, basahin natin 11:14, ang sabi ng Biblia, where no counsel is, the people fall. But in the multitude of counselor, there is safety. Multitude of counselor, there are safety. Salamat, mga minamahal sa Panginoon, sa pangunang pagtuturo sa mga perfect counsel, godly na mga counsel ng ating beloved pastor, beloved Mama Dean, mga minamahal. Ito po'y naiukit na sa ating mga puso, mga minamahal, upang tayo po'y manatili sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ito po yung time na encourage one with another. Pray
one with another. Magpanalanginan tayo sa isa't isa, mga minamahal, na sa tamang oras at panahon, sa huling pagtunog ng trumpeta sa isang kisap mata, ay kunin tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Manalangin po tayo, mga minamahal, sa ating mahal na Panginoon, para po sa ating minamahal na mga taga-subaybay, taga-pakinig. Tanggapin po ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo bilang Diyos at Hari, tagapagligtas ng ating mga buhay. Ipikit po natin ang ating mga mata at sumunod po kayo sa aking panalangin. Tanggapin po ninyo ang ating mahal na Panginoon. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus, ako po ay narito sa iyong banal na harapan. Nagsisisi sa aking mga nagawang kasalanan. Mula sa aking pagkabata hanggang sa mga oras dito, tinatanggap kita bilang Diyos, Hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay, kasama ng aking buong sambahayan, sa pangalan ng Jesus. Kami po'y mananalangin para sa inyo. Mapagpalang Diyos ang maraming sa langit, mga pangyarihan sa lahat. Lord, have mercy upon them. Sa aming mga kababayan, sa aming mga mahal sa buhay na hindi pa po nakakilala sa iyo, mga same loved ones namin. Sa lahat ng aming mga kaibigan, kamag-anak, sa lahat po ng mga viewers na hindi pa po tumatanggap sa iyo. Touch their heart, Lord. Touch their heart. That is Jesus. Patuloy mong gamitin ang miracle hour na ito. Patuloy mong gamitin ang aming live streaming, mahal na Panginoon, para sa kaligtasan ng maraming mga kaluluwa. Sila'y makakay namin sa paglilingkod sa iyo. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Meron tayong apat na reglamento ng kaligtasan. Ang unang-una, minamahal ko ay ang pananampalataya. Faith cometh by hearing and hearing by the words of God. Attend sa gawain. Dumalo sa gawain para madagdagan ang ating pananampalataya. Patuloy na makinig ng salita ng Diyos. Ang pangalawa ay ang pagsisisi. Godly repentance and heartily devotion unto the Lord. Yung pagsisising mula sa ating mga puso, hindi lamang mula sa ating mga labi. Ang pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesus. Yung ating pong mga addresses, ating pong mga nearby outreach, mga minamahal sa buong Luzon, Visayas, buong Mindanao, pero pong banal na gawain, dumalo po kayo doon, tanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Kristo. Ang pang-apat ay bautismo sa magitan ng banal na Espiritu Santo, at ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal ko, ang gagawa po niyan. Purihin ng Diyos, mga minamahal, at tayo po'y dumako sa ating pong mga minamahal pananalangin. Amen. Para po sa ating mga personal na mga pangailangan. At the same time, ipanalangin po natin yung comfort ng mahal na Panginoon sa mga beloved children, sa buong pamilya ng ating mahal na pastor. In one accord prayer, we need mga minamahal God's strength, we need God's comfort. Ma-experience po nila yung peace, mga minamahal, panghawakan at patubayan sila ng Panginoon sa lahat ng ating mga kapatid na sobrang nagdadamdam sa mga pangyayari, mga minamahal. Ialay natin sa mahal na Panginoong lahat. Unawain po natin mainam ng lahat ng mga pangyayaring ito. Sa likod ng lahat ng mga pangyayaring ito ay mga mabuti, mga minamahal na layunin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa gabi ito, mahal na Panginoon, narito po kami sa iyong banal na harapan. Dumadalangin, O Diyos. Hallelujah sa iyong pag-aliw, mahal na Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lalong-lalo na po ang mga beloved children, mga anak, apo, manugang, pamilya ng aming beloved pastor. Comfort them, O Lord. Ikaw ang mag-aliw sa kanila. Payapain mo at panatagin ang kanilang mga puso. Mahal ng Panginoon, pawiin mo ang lungkot ng kalumbayan sa kanilang mga puso. Sila'y, mahal ng Panginoon, pakaaliwin mo sa lahat ng mga manggagawa, lahat ng mga pangaral, sa lahat ng mga kapatiran, baguhan at mga datihan ng iglesia ito. Lord, ikaw mag-comfort, ikaw mag-revive sa amin, mahal ng Panginoon. Manatili po sa aming mga puso, mahal ng Panginoon, mga tinuro ng aming mga magulang sa iyo, mahal ng Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ni Jesus. As a point of contact, minamahal, ating pong ipatong ang ating mga kamay para po sa ating mga viewers, sa mga screen po. Minamahal ko ng ating mga gadget. Tayo po isama-samang manalangin, mga minamahal, sa pangunang panalangin ng ating mahal na pastor. Ipanalangin po natin ang kagalingan sa ating mga karamdaman, kalutasan ng mga problema, katugunan ng mga panalangin. Let us pray. Mapagpalang ang mga Diyos na mga pangyarihan sa lahat sa oras nito. Kahabagan mo pong bawat iya sa amin. Yunat mo, pagpala mong Ama. Leading prayer for beloved honorable Pastor, Lord, have mercy upon us. Anumang karamdaman, Panginoon, ikaw ang magpagaling. Ano mang problema, ikaw ang magbigay ng kalutasan. Cast out right now, and by the power of darkness, and ikaw sickness be healed, problem be solved, infirmities by God. In the mighty name of Jesus, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang demonyo ng asthma, anumang demonyong pananakit sa buong katawan, demonyong ubo, demonyong sipon, demonyong lagnat,
anumang demonyo ng mga rayuma, sa pangalan ng karamdaman, sakit, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Luwalatin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at tuloy-tuloy po ang ating banal na gawain, banal na programa, mga minamahal, tuwing araw po ng Lunes, araw ng Martes, at kung hindi po ako nagkakamali, ay gabi ng Wednesday, ay hindi na po tayo ata nakapag, mga minamahal, bubukas ng ating programa sapagkat may changes po yung ating schedule sa ating banal na gawain, alas 4 hanggang alas 8 na po. Mga minamahal, ang purpose at reason po, bakit po namin linipat ng schedule ng alas 4 hanggang alas 8 upang yung mga kapatiran natin na nag-uupisina, mga minamahal, mga kapatiran natin nag-aaral, mga minamahal, ay makaabot pa po sa ating banal na gawain. Ilan po sa ating mga instrumentalists at mga choir member ay nag-aaral at nag-uupisina